let me start off with this. Kasi last week we talked to Yusek De La Vega ng DBM. Ang argumento nila ng DBM, ng Malacanang, kaya daw hindi unconstitutional yung pag-increase ng budget ng, for example, DPWH among others, kasama House and all that. Dahil you should be looking at the aggregate or the total NEP budget proposal, which is 6.3 trillion na hindi naman daw nag-increase ang Kongreso. Hindi raw tinitingnan yung per department, pero yung kabuuan daw ng budget proposal, yung NEP ng Malacanang, kung mag-increase ang Congress o hindi. At in this case daw, hindi yung nag-increase. So by that argument daw, hindi daw unconstitutional yun. Well, I'd like to ask you kung ganyan ba talaga ang kalakaran from before? Kasi dati naman nag-i-increase yung yung Congress ng NEP. So I'm wondering if there really is a ruling on that or a policy on that from before. Hindi, ang nakakatawa kasi, ang sinasabi nila na total budget lang, ang binibilang lang nila ay yung programmed appropriation part at saka yung automatic appropriation. May portion ng budget na tinatawag natin na unprogrammed appropriation at hindi nila yon binibilang. At ito yung palaki ng palaki simula nung 2023 na naupo ang Marcos administration. At ito din yung nakakatakot na kwento, no? Kasi yung mga priority projects na dapat nakalagay sa programmed appropriation, dun nila nilalagay sa unprogrammed appropriation. Tapos yung kanilang mga pet projects na mga pork barrel, yan ang pinaprioritize nila sa DPWH budget. So ano yung problema? Itong unprogrammed appropriation, palaki ng palaki, tapos itong Department of Finance ay nagkukumahog maghanap ng pera para pondohan yung unprogrammed appropriations ayan, na hindi nila binibilang dun sa total size ng budget. So ano yung ginagawa ng DOF? Yan yung dahilan kung ba't nila kinukuha yung 90 billion pesos ng PhilHealth, bakit nila kinukuha yung PDIC fund para mapondohan itong unprogrammed appropriation na sinasabi nila hindi kasama sa total budget. So yan yung malaking panloloko na maaaring questionin before the Supreme Court. Pero syempre marami pang elemento ng budget na talagang ka-question naman sa Supreme Court. So kahit sabihin pa nilang hindi nila pinapalakihan, ay marami pa rin tayong pwedeng tanungin. Pero, Prof, from the very start pa, ganun talaga yung bilangan? I'm sorry, I think it was Ronald. Pero Prof, from the start ba, ganun ba talaga is that really the way things were looked at? You look at, for example, you just look at yung programmed and yung automatic appropriations in toto and not on a per department basis? Ganun po talaga, ang tinitingnan ay yung total budget at kapangyarihan naman po ng Kongreso natin na i-realign yung mga items sa budget na yan. Pero dapat hindi nila nilalakihan yung budget. Ang position po natin, yung pag-define ng total budget, dapat na-factor in na rin yung unprogrammed appropriation. Dahil nung dinefine yung budget, nanggaling sa economic team, finorcast na rin yung potential revenue eh. So kung finorcast mo yung potential revenue dyan, ang mga ilalagay mo lang sa unprogrammed ay yung mga biglaang additional income ng gobyerno kung biglang may pinasa na bagong batas tungkol sa tax. Doon lang mapopondohan yung unprogrammed. So, di ba, parang pag inisip mo, gano'ng kalaki lang ba yan yung mga additional fund na makukolekta mo? Dapat dyan ilalagay yung mga hindi masyadong priority. Di ba? Sakaling may extra pera ka, ipondohan natin. Kung walang pera, okay lang, hindi masyadong significant ang impact sa ekonomiya. Pero kung dyan mo nilalagay yung airport mo, yung subway mo, yung bridge na magkoconnect sa mga island provinces mo, ay malaki yung epekto niyan sa ekonomiya dahil ang pinrioritize mo ay yung waiting shed, yung multipurpose building, yung flood control project. Kaya naman nire-reflect yan ng ating economic performance. So talagang kaduda-duda at kagalit-galit itong ginawa na budget ng ating pamahalaan. Professor Cielo, dagdag doon sa tanong ni Ed, sabi niya yung mga aggregates ba ay talagang isinasama dito sa total budget ng education. Halimbawa, yung Philippine Military Academy, yan ba ay talagang dating sinasama sa pagsuma ng budget? Yung halimbawa Local Government Academy, yung Philippine National Police Academy, no, yung Philippine Science, yan ba ay talagang dati lang binibilang as total ng education? Or yan ay style bulok? Pagpasensyahan nyo na, tawang-tawa talaga ako sa ginagawa na yan ng
administrasyon. No? Historically, ang kinukumpara lang talaga ay yung budget ng DepEd at kumpara sa iba't ibang ahensya. Pero sige, pagbigyan natin. Dahil meron naman din talagang pondong iba na ibibigay sa educational sector. Pero paano natin yung i-analyze? Babalik tayo dun sa basic question. Ano ba yung problema na sinusolusyonan natin sa sektor ng edukasyon? Ito din yung tugon dun sa kasama sa SDG natin, 'di ba? Yung SDG number 4, Inclusive and Equitable Quality Education. Ano yung tinutugunan natin diyan? Na meron tayong 84 million out of school youth na mga kabataan, na merong mga ilang milyong kabataan na kakulangan ng kakayahan sa pagbabasa at pagbibilang, na ang mga estudyante natin, 1 out of 6 hindi nakakatapos ng secondary high school. So kung ito ang problema natin sa edukasyon, tumutugon ba dyan yung budget ng PMA? Tumutugon ba dyan yung budget ng Local Government Academy? Hindi ba hindi? So malaking pangloloko yung ginagawa ng administrasyon ngayon para sabihin nakasama sa budget ng edukasyon yung budget ng PMA, budget ng Philippine National Police Academy, budget ng Local Government Academy na ang pangunahing layunin ay i-train ang mga local government officials, pati budget na rin ng Development Academy of the Philippines. Ang sabi ko nga, Ronald, baka ang ginawa ng DBM sa pagja-justify ng education budget nag-word search. Hinanap doon sa GAA budget yung may salitang academy, college, at saka institute. Tapos inad lahat yun. Kaso may na-miss sila yung Philippine Judicial Academy, ba't di pa nila sinama? Diba? Pero sa totoo lang, kung ipo-purge mo yan, tatanggalin mo yan, sige, isama na natin yung TESDA kasi continuous learning yan, diba? Kapag hindi ka makapunta ng college, magta-TESDA training ka. Sige, isama na natin ng mga SUCs kasi college education yan. Pero sa totoo lang, dapat hintingin lang natin dito yung basic. Pag tinanggal mo lang itong mga kaduda-duda katulad ng PMA, Philippine National Police Academy, mas malaki pa rin ang infrastructure budget kesa sa education budget. Kaya kahit nagbawas pa ng 26 billion ang Pangulo sa DPWH, kaduda-duda pa rin itong sinasabing compliant na sa constitutional requirement na i-prioritize ang edukasyon sa ibang items ang budget. Kaya maaari pa rin niyang questionin before the Supreme Court. Professor, ulitin ko lang yung sinabi mo na dapat Department of Education lang. Yung if you're going to compare, di ba, DPWH yung isa, department lang yun eh. Dapat yung department din na education, not the sector. Dapat ang kino-compare. Sa previous, yun din ang pagkaintindi namin eh. Yung allocation ng DepEd, yun yung kailangan mag-comply sa Constitution, di ba? Yes. Yun yung ginagawa in the past, di ba? Linawin ko lang yun. Historically, ganun po yung ginagawang comparison. Meron bang baka naman meron din public work sector na ikukumpara mo yung public work sector with the education sector na yan, di ba? Sectoral, pero ba, nangyari na ba yun? Nakakatawa yung accounting kasi nila, dagdag bawas. So sa education, dinagdagan ng lahat ng may salitang academy at saka institute. Pero doon naman sa infrastructure sector, binawasan. Tinanggal yung farm-to-market road, tinanggal tong multipurpose building kasi yan naman daw ay tourism, agriculture, etc. etc. So, di ba, naglolokohan talaga tayo na dinadagdagan mo yung definition ng education tapos pinapilit mong pinaliliit yung DPWH sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga items. So pag ginagawa mo yan, talagang nagpapalusot ka na lang. Prof, lahat ng road projects dapat under DOTR. DPWH. Road projects in Sectoral kasi, mahirap talaga i-define. No? If we're going to talk about sector, ano ba exactly yung sector? Ay, tama si Ed. Yung tourism, ano ba naman yan? Mag-overlap yan with local government, for example. Saka, of course, public works. Paano mo i-define yung sector na yun? Diba? Medyo magulo yung accounting dyan. Paano yun? Kaya ang suggestion ko, sige, kung gusto niyo i-broaden, balikan natin, ano ba yung problemang sinosolve natin sa education sector at nagko-contribute ba tong budget na to sa pag-solve ng primary problem sa education. Binibigyan ko na sila ng benefit of the doubt at konting flexibility dyan sa sinasabi nilang sectoral approach. Pero kahit na gamitin mo yung sectoral approach na yun, ay hindi papasok yung budget ng PMA, Philippine National Police Academy, Local Government Academy, dun sa definition na yun. Baka yung PCOO pwede rin idagdag dahil educational naman ang media.
Oo, nagbibigay sila ng assistance, 'di ba? Yung ano, sama na rin natin yung PAGCOR, nagbibigay din sila ng budget sa education, 'di ba? PIDS, Philippine Institute for Development Studies. PIDS, May institute 'yun, may study pa 'yun. Prof, may binanggit si Secretary Recto nung signing ng national budget. Ang sabi niya, yung mga natanggal naman sa yung mga natanggal naman sa iba na department ay pwede namang ma-supplement pag implement na during that one yon. Well, theoretically, yung mga nawala sa DPWH ng 26B ay pwede ba yung maibalik during the implementation? No? Dahil sinabi kasi ni Secretary Recto yung ibang nabawas. Halimbawa sa DSWD, sa DepEd, pwede naman daw ma-supplement during the implementation. Yun ang ginamit yung term, implementation. Theoretically ba, pwede rin yan gawin doon sa mga nawala sa public works? Ano ko nga din, pagka may supplemental budget, kailangan dumaan uli yan sa Kongreso at yung Kongreso yung maglalaan at mag-identify kung ano yung sinasupplement na budget na ito. Kaya nga actually, theoretically, kaya merong unprogrammed appropriation para hindi na uli magkakaroon ng supplemental budget exercise ang Kongreso. Parang yun na yung nakaabang. Pero kung isa supplemental budget, pwede ngang ibalik kasi kung Kongreso na naman ang mag-allocate nitong 26 billion na supposedly na libre dahil doon sa pag-veto ng mga ng presidente natin, then pwedeng ibalik yan. Ang problema, kapag tinanggal mo na yung item talaga, so for example, yung veto ng health, walang item talaga yan eh. So hindi talaga yan malalagyan ng pondo. Kahit supplement. Wala kang pwedeng idagdag. Yes, hindi yan pwedeng dagdagan. Yung 50 billion ng 4-piece, dati nasa unprogrammed pa yan. Ngayon tinanggal na rin sa unprogrammed. So walang-wala na talaga yan. Kaya nakakatawa nga yung pinagmamalaking 186 billion na vinito under unprogrammed. Unang-una, wala namang epekto yan dahil wala naman ngang pondo yan in the first place. Pangalawa, mas lalong in-emphasize nyo kung ano ba talaga yung pinaprioritize nyo. Kasi ang vinito nyo, yung 50 billion ng 4-piece, yung compensation ng mga ating healthcare and non-healthcare workers na inaabangan na mula nung COVID pa, ay kasama sa na-veto. Kaya parang lokohan lang talaga itong nangyaring pang-veto ng presidente. Hindi talaga maayos yung primary flaws at problema ng 2025 budget. Professor, merong statement ngayon ng merong statement ng Department of Education today. Sabi nila, they are exploring collaborative measures with the Department of Budget and Management and the Department of Finance. Para daw kung sakasakali, yung mga project na naapektuhan ng almost 12 billion cut sa DepEd budget, mapopondohan pa rin in 2025. Ano kaya yung pwede ngayon na collaborative measure na sinasabi nila? Yan na nga yung problema eh. Kung ano-anong mga magic na naman ang gagawin nila, ang kailangan lang naman talagang gawin ng presidente ay bantayan kung paano na-finalize itong budget at utusan ng Kongreso na siguraduhin na yung mga priority ng gobyerno ang napaprioritize. Sinabi rin natin na pinakamadali talaga dito dapat vinito niya yung buong budget at inayos ng Kongreso kung ano yung mga priorities niya. Ngayon, kung ano-ano na namang pagmamagic at kung ano-anong collaboration at financial sweep, cash sweep ang gagawin ng gobyerno para makahanap ng mga pondo para pondohan to. Maraming mga, ito nga yung dahilan din kung ba't nagkakaroon ng irregularity sa pag-cash sweep ng pera ng PhilHealth. Diba? Yan ang ginawa nilang solusyon dati. Samantala, ang pinakasimpleng solusyon dito ay maging on top of the budget ang presidente kasi sila yung nag-formulate niyan, pinag-aralan nila, pinrepare nila. At ito yung magandang panawagan kasi by February may budget call na naman yan para sa 2026, hindi po ba? At yan naman ay pinaghahandaan ng maraming ahensya, pinag-iisipan, tinitingnan ng performance nila. Hindi ko alam kung bakit pumapayag-payag na lang yung presidente na kapag tapos isubmit at pag-aralan ng ilang buwan itong budget ay binabastos-bastos na lang ng Kongreso. So yun ang pinakamalaking problema dito yung presidente na dapat pinaglalaban. Ano ba yung development agenda natin? At ba't niya pinababaya ang ganun-ganun rin na lang ng House of Representatives at Senado? Prof, the controversy. Meron din sinabi si Secretary Pangandaman, Prof, about conditional approval. What was that about? Gagawa daw muna ng guidelines para bago daw maaprubahan.
Di ba may guidelines naman talaga dapat yan in the first place? Yun Sa nga, paggamit. Di ba? Parang ilan yung kangko, parang what was that about? Conditional Nagpapatawa lang si Secretary Pangandaman. And she was referring to the ACAP program, di ba? Yeah. Pero yung na-implementa ng isang taon, gumastos na tayo dyan ng 26.7 billion pesos ngayong 2024. Tsaka sasabihin, tsaka natin gawa ng rules kung paano i-implement yan. So anong ginawa natin? Guidelines. Anong ginawa natin sa 26.7 billion? Sinayang lang natin for 2024. Kaya nga may panawagan ako dyan na magkaroon tayo ng people's audit, public audit doon sa ACAP fund na ginastos ng 2024. Ilabas natin yung listahan na yan, yung lahat ng mga pangalan ng mga taong tumanggap ng pera at magkano yung tinanggap nila para magkaalaman na. Kasi maraming mga tao na tumanggap ng ACAP na sumusulat sa akin directly, no? Sasabi nila, pinapirma po kami, 5,000, pero yung natanggap ko lang 3,000. So para magkaalaman na, sa karapatan ng mga taxpayers, malaman sino mga tumanggap ng pera nila. Number 2, paano in-identify kung sino yung mga tatanggap. At number 3, dun sa mga ACAP, yung mga tumanggap, ginagamit lang ba kayo ng politiko? Lalo na kung dapat pala 5,000 yung natanggap nyo at nakuha nyo lang ay 1,000. Para ba bulat-lat na natin yung issue ng korupsyon dito sa ACAP program at magkaroon ng input dito sa iniisip na regulasyon ni Secretary Pangandaman. Actually, Prof, the ACAP guidelines should have been clear from the start. There's Memorandum Circular number 4 released in, I think, May of this year. In the guidelines released on ACAP, naka-specify clearly doon na dapat ang mag-assess is social worker, ang mag-approve is social worker, ang mag-release is social worker. Nowhere is there any mention of a congressman or a senator. Although we keep seeing photos of them, photos and videos of them, just the other month, more than 150 congressmen went to Davao City to distribute ACAP in AIX. So you have that. Yeah. Pwede na nga. Deepfake yun, Ed. Deepfake. Pwede na natin yan dalhin din sa Supreme Court. Bakit ba nakikialam yung ating mga congressman at senador sa pag-iimplementa ng mga ganitong projects? Ba't sila yung nagdi-distribute? Pati na rin yung paghihingi pa ng guarantee letter bago magkaroon ng health assistance, hindi ba? Kasi dapat wala namang puwang dyan yung mga congressman at senador natin. Bakit kailangan sumingit sila bago ma-implement yung project na to? Kaya maaring dalhin din natin sa Korte Suprema yung issue na yan. Pero Prof, one more thing. ACAP is under the microscope and rightly so. But I think that there's another ayuda program that's been widely ignored, and that is AIX, which is almost like ACAP. Almost like ACAP, except na yung ACAP is more for the congressmen. AIX is for select senators. Yung AIX naman kapag na biktima ka ng sakuna. Tapos meron pa yung TUPAD, temporary employment. Actually, ang panawagan talaga natin dapat ay rationalization ng social protection program. Kasi dapat may malinaw kang objective. Bakit ka nag-i-implement ng social protection program? At hindi lang objective, kailangan may exit plan. Kasi ang gusto mo naman ay hindi maging dependent sa ayuda yung mga tao. Kaya nga halimbawa sa design ng 4Ps, malinaw na dapat ay ine-enroll mo yung anak mo sa eskwelahan, nagpinapagamot mo sila, nag-upgrade ka ng skills. Dahil ang goal, habang tumatanggap ka ng ayuda, dapat matatapos yung panahon at maiaahon mo yung sarili mo sa kahirapan. So ngayon, itong mga social protection program na to na naimbento ng ating mga politiko na nai-insert sa budget kahit na walang malinaw na pag-aaral, programa at structure kung paano i-implement, kailangan talaga ng matinding review. Itong ang ACAP, ang primary objective niya ay tugon daw sa inflation. Sabi ko, kung inflation ang problema, maraming strategiya at pamamaraan ang pwedeng gawin ng gobyerno para solusyonan ang problema ng inflation. At yan ay hindi yung pamimigay ng ayuda. Professor, nagtatanungan ng mga tao ngayon, ano kayang... Ano kaya ang pwedeng gawin daw apart from while you're going to the Supreme Court? You're going to the Supreme Court, you're proposing the rationalization of social protection programs, saka yun na nga yung people's audit. Ano pa ang pwedeng gawin ng mga tao? If siyempre, gusto rin malaman ng mga tao na ba mga alternative, anong pwedeng gawin? We've identified the problem, anong pwede pang gawin?
Alam niyo, napakahalaga po at na-realize ko na napaka-importante ng pag-express ng opinion natin sa social media. Halimbawa nito, yung Tingog Party List, hindi ba umurong sila sa pakikialam sa PhilHealth program dahil sa pag-iingay ng tao sa social media. So yung patuloy na pagdidiscuss po natin ito at yung pagmamahayag ng opinion natin tungkol sa mga bagay-bagay ay napakahalaga dahil ito nga, yung presidente natin hindi agad pinirmahan. Kahit na disappointing yung naging resulta at napaka-cosmetic lang naman ng ginawang pagbabago, nakita natin na may impluwensya pa rin ang pag-iingay natin kahit sa social media tungkol sa mga usaping panglipunan. So maliban sa pag-iingay sa social media, patuloy po natin itong i-discuss para mas matutunan pa natin kung paano ginagasta ng gobyerno yung tax na binabayaran natin na dapat bumabalik sa atin bilang mahusay na serbisyo. Professor, yung on a different topic, yung PhilHealth, ano ang uunawaan ng mga tao ay dahil na zero yung budget ng PhilHealth, yung premiums na binabayaran ng mga regular members ay tataas. No? Yun yung pupuno dun sa nawala. No? Dahil nga ang presentation ng mga senador at congressmen ay sobra naman sa surplus, sobra naman sa reserve yung PhilHealth. No? Dahil parang kaya nga tinawag na reserve eh. Yung reserve dapat hindi ginagawa, hindi ginagamit unless may emergency. Diba? Yun ang purpose ng reserve. Pero ngayon, sinisisi nila yung reserve dahil daw ito ay surplus. No? Ayun nga eh. Gusto kong sabihin. Pero dahil siniro yung PhilHealth, ang ibig yata nila, hindi yata nakikita yung impact nito sa premium. Baka kailangan nyo ipaliwanag ng kaunti. Ano ba yung ibig sabihin ng premium? Ito kasi yan, no? Sabi ko nga, fix your math. Dahil yung presidente at saka itong si Secretary Mina Pangandaman na nakaupo pa naman sa board ng PhilHealth, sinasabi 150 billion lang ang operational cost na kailangan ng PhilHealth. Alam niyo, nagkaroon na ng estimate si Doc GP dyan kung magkano ba talaga at least ang kailangan ng PhilHealth para mag-operate dun sa mga basic packages na meron na sila ngayon. At ayon sa estimate namin, yan ay umabot ng 350 billion pesos. At paanong hindi ka panipaniwala yung 150 billion pesos na budget ng PhilHealth? Kasi meron tayong konsulta package. Ito po yung basic consultation package. So lahat ng miyembro ng PhilHealth ay dapat nakaka-avail na nito. Sabi ng iba, hindi naman tayo lahat nagkakasakit, ba't kailangan kumonsulta? Yan po, ang opinion na yan ay nag-highlight ng kakulangan natin sa kaalaman tungkol sa kalusugan. Kung yung sasakyan po natin ay nagpapa-annual maintenance, yung mga tao din kailangan ng annual maintenance. Yan po yung annual check-up. So hindi dahil wala tayong nararamdaman ay ibig sabihin hindi na tayo magpapa-check up. So lahat po tayo, buong Pilipinas, lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. So kailangan nating magpa-check up at naglaan ng budget dyan na 1,700 per person. Ngayon, kung ang populasyon ng Pilipinas ay 114 million times 1,700, yan po ay aabot na ng 190 billion pesos. Para sa AKAP project pa lang. Para sa AKAP project. Para dun sa consulta package pa lang. 'Di ba? So lagpas-lagpas na yan sa 150 billion pesos. Yung iba pang packages like maternity package, yung neonatal package, yung hemodialysis package, yung mga bayarin tungkol sa mga pangunahing sakit. So, talagang imposible po yung sinasabi na 150 billion pesos lang ang kailangan ng PhilHealth para mag-implement. Ang dami pa nilang pinapangako at sinasabing lalawakan para ang coverage kahit walang subsidy. Paano yan gagawin ng PhilHealth? Pag tiningnan po natin yung COA audit, COA na mismo ang nagsabi, negative ang equity ng PhilHealth. Kaya kaduda-duda yung sinasabi nila na magagawa lahat yan at hindi kailangan ng subsidy ng PhilHealth at may pera ang PhilHealth. At ang mangyayari din po dyan, tama po, no, may additional collection mula sa ating mga manggagawa na nagbabayad ng premium. 200 billion po yan. Ang ibig sabihin po niyan, tayo mga manggagawa ang mananagot ng lahat ng gastusin ng PhilHealth, pati na rin yung premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng premium. Alam niyo po kasi ganito yung pag-function ng insurance. Lahat nagbabayad ng premium. At minsan, halimbawa, binabayaran nating premium 6,000 pesos. Pag nagkasakit tayo, mas malaki yung gastos natin minsan, di ba? Kesa dun sa premium na binayaran natin. Minsan naman, hindi tayo magkasakit, pero nagbabayad tayo ng premium. Ang nangyayari po dyan, yun ang tinatawag na pooling. Yung contribution mo ay nandun na sa pot ng pera na gagamitin para bayaran yung gastusin ng mga taong bayan na magkakasakit. Ngayon, ano yung nangyayari dito? Tayo,
bilang miyembro ng PhilHealth, nagko-contribute, yung gobyerno, tinatakasan yung responsibilidad niya. So in effect, walang kontribusyon ang gobyerno sa pagpapatakbo ng PhilHealth. Taong bayan ang nagpapatakbo. Kaya aside from usapin kung may pera ba o wala ang PhilHealth, napakalahalagang pag-usapan yung pagtalikod ng gobyerno sa responsibilidad niya na naaayon sa batas. Kaya yan po yung magiging pangunahin nating question sa constitutional concern natin dito sa ginawang budget na zero subsidy for PhilHealth. Okay. Maraming salamat, former Undersecretary and Professor, current Professor, Shelo Magno.